Ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Lunes. 3 katao patay sa magkakahiwalay na aksidente sa Santa Barbara at Calasiao sa Pangasinan. Pambabato sa ilang dumaraang sasakyan sa kalsadang bahagi ng Barangay Atulu, Igig, Cagayan. Ikinababahala ng mga motorista. Marker launching at exhibit isinagawa sa paggunita ng ika-35 anibersaryo ng pagputok ng Mount Pinatubo. At iba't ibang water adventures patok sa Payao River. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Tsansang mabuo ang El Nino, umabot na sa 82% ngayong buwan ayon sa Pag-asa. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Sa pinakahuling pagtaya ng Pag-asa, nasa 82% na ang posibilidad na mabuo ang El Nino ngayong Hunyo hanggang Agosto. Bagamat hindi ito gaanong ramdam dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan, malaki pa rin daw ang posibilidad na mas matagal maranasan ang mainit at maalinsangang panahon. Posible na pag yung 2 buwan na tinatawag natin na dire-diretso na below normal yung ulan natin sa makakaranas sila ng dry condition. Pero pag dry spell naman, yung 3 buwan na sunod-sunod na below normal. Maaaring maapektuhan ng El Nino ang sektor ng agrikultura, lalo na kung maranasan ang tagtuyot kung saan 5 buwan na below normal ang rainfall sa bansa. Maaari pa kasing umabot sa 92% o higit pa na mabuo ang El Nino sa darating na bare months. Dito maaaring makaranas ang ilang probinsya ng matinding init ng panahon, pagbitak ng mga lupa at pagbaba sa antas ng mga kailugan. Dahil sa El Nino, naglabas ng abiso ang Department of Environmental and Natural Resources ukol sa pagtitipid ng tubig. Sa Dagupan City, ramdam na ng ilang residente ang paminsan-minsang pagkawala ng tubig. Kuminsan nawawalang tubig pero ganun pa rin parehas o magkakaroon din. Muling ipatutupad ng DENR kasama ang Water Resources Management Office at National Water Resources Board ang mga hakbang na ginamit noong tagtuyot noong 2023 hanggang 2024. Ayon pa sa DENR, prioridad ang malinis na inuming tubig, sanitasyon at tubig na gamit sa medical facilities. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Patay ang 3 katao sa magkakahiwalay na aksidente sa Santa Barbara at Calasiao sa Pangasinan. Nagbabalik sa report si Sandy Salvacio. Patay ang 55 anyos na lalaki matapos bumangga ang minamanehong tricycle sa nakaparadang motorsiklo sa gilid ng kalsada sa Barangay Maninding, Santa Barbara, Pangasinan madaling araw kahapon. Tumagilid ang tricycle, sakto ang pagdating ng sumusunod na truck. Nagulungan pa ang biktima. Dinala siya sa pagamutan pero hindi na umabot ng buhay. Nasa kustudiyan ng pulisya ang truck driver, ganon din ang driver ng nakaparadang motorsiklo. Wala pa silang pahayag. Sinisikap din ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nandito po sila sa aming kustodiya at ongoing po ang investigation namin at titingnan po natin kung meron po silang pagkakasala regarding po doon sa nangyari na aksidente at papailan po natin sila ng kaso. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 43 anyos na lalaking rider matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa likod ng nakaparadang trailer truck sa bahagi ng Barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Yung truck po gumilid para i-check yung hose ng kanyang truck. Suddenly, nung patapos na ng pag-check niya at umakit na sa truck, hindi pa siya nakakaalis, dumating po yung ating nakamotorsiklo at biglang binangga ang likod ng truck. Ayon sa PNP, nagkaroon na raw ng inisyal na pag-uusap ang driver ng truck at ang kaanak ng biktima. Sa parehong barangay, nasawi rin ang 20 anyos na rider matapos magulungan ng truck. Ayon sa pulisya, itinutulak ng biktima ang isa pang motorsiklo na naubusan umano ng gasolina gamit ang kanyang paa. Pero nang nawalan ng kontrol at sumemplang, sakto rin ang pagdating ng truck. Ligtas naman ang nakasakay sa motorsiklong nawalan ng gasolina na itinutulak ng biktima. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente kabilang ang kaanak ng biktima. Dapat po meron po tayong sapat na proteksyon sa yung particular po yung helmet at yung condition po ng tao hindi po siya nakainom at doble ingat po. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North Central Luzon.
Dalawa rin ang patay habang 4 na iba pa ang sugatan matapos na mahulog sa sapa ang sinasakyan nilang SUV sa barangay Santa Cruz, Badok, Ilocos Norte. Hindi na umabot sa ospital ang isa sa mga nasawi habang ang isa ay namatay habang ginagamot sa ospital. Kabilang ang driver sa 4 na sugatan sa aksidente. Sa investigasyon ng pulisya, nakaidlip ang driver kaya nawalan ng kontrol sa manibela. Napunta sa kabilang linya ng kalsada hanggang sa tuluyang mahulog sa sapa. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang driver at iba pang sangkot sa aksidente. Muling ipinatupad ang window hours sa mga tricycle at pedicab na dumadaan sa Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, kasabay ng balik eskwela mula sa public hanggang sa private schools ay ramdam na yung traffic build-up dito nga sa Mangaldan, Pangasinan. Dahilan para simula ngayong araw ay ipatupad ang window hours sa mga pedicab at tricycle. Epektibo ngayong araw ang muling pagpapatupad ng window hour sa kahabaan ng Rizal Avenue sa Mangaldan, Pangasinan. Bawal ulit dumaan sa Rizal Avenue ang mga pedicab at tricycle tuwing rush hour. Layo nitong maiwasan ang masikim daling trapiko, lalo na ngayon na nagsimula na ang pasukan. Ito ay nag-umpisa po ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. And then sa hapon ay alas 4 hanggang alas 6 ng hapon din po. Wala namang nakikitang problema ang poso kahit sarado ang ilang alternate route na sumasailalim sa rehabilitasyon. May iba pa naman na kalsadang pwedeng daanan ng mga tricycle at pedicab. Itong Sirapica Street, pwede pa namang, passable pa naman hanggang sa ngayon, bagamat medyo lubak-lubak, ay pwede namang ipasok yung tricycle at pedicab. Batid daw ng mga pedicab driver at tricycle driver ang implementasyon ng window hour. Mas okay rin daw dumaan sa alternate route tuwing rush hour dahil sadyang maraming sasakyan na dumadaan sa Rizal Avenue. Ayos lang. Kasi tama naman yan. Para hindi matraffic. Full force sa mga traffic enforcer na nakabantay sa mga pangunahing kalsada sa bayan. Chris, update naman dito nga sa may kahabaan ng Rizal Avenue sa ngayon since uwian na nga ng mga estudyante, ganun din ng mga empleyado sa private at maging sa government offices ay nagkakaroon na ng bagyang pagsikip sa daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada, especially mula doon sa may harap ng palengke hanggang sa may harapan ng munisipyo. May mga karagdagang mga traffic enforcers na idiniploy, especially doon sa mga intersections at maging sa mga rotonda para matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang flow ng traffic dito nga sa Mangaldan, Pangasinan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, posibleng may dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa diesel, nakaamba ang 3 piso at 50 sentimo kada litro na rollback. Inaasahan namang tataas ang kada litro ng gasolina ng 50 sentimo. Ayon sa oil industry source, posibleng magbago pa ang ipatutupad na oil price movement. Nagkasundo sa isang peace deal ang Iran at Amerika matapos ang mahigit sa 3 buwan na gulo. Una yang inanunsyo ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na nagsisilbing mediator ng dalawang bansa. Idineklara na ng Amerika at Iran ang immediate at permanent na tigil operasyon ng mga militar sa lahat ng lugar kabilang na ang Lebanon. Sa June 19, Biyernes, isasagawa ang signing ceremony para dito sa Switzerland. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ikinababahala ng mga motorista ang pambabato sa ilang dumaraang sasakyan sa kalsadang bahagi ng Barangay Atulo, Igig, Cagayan. Nakaalerto si Jay Torida.
Ikinababahala ng mga motorista na dumadaan sa National Highway na bahagi ng Barangay Atulu, Igig, Cagayan ang naitatalang insidente ng pambabato ng mga sasakyan sa lugar. Nitong nakaraang linggo, 5 insidente ng pambabato ng sasakyan ang naitala ng pulisya. Kabilang sa mga sasakyan na nabiktima ng pambabato ang isang delivery truck, pick-up truck, van, isang pampasaherong bus at mid-size pick-up truck. Wala naman naiulat na nasaktan sa insidente, bagamat may bato pa raw na pumasok sa loob ng bus. Ikinagulat ng ilang residente ang pambabato ng mga sasakyan sa lugar. Posible raw na dayo ang mga nasa likod ng pambabato. Ayon naman sa ilang barangay tanod, posibleng mga menor de edad ang sangkot sa insidente. May tinutumbok na raw ang PNP na persons of interest sa insidente. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng Igig Police, tiniyak nila ang kaligtasan ng mga motoristang dumadaan sa nasasakupan ng bayan. CJ Torida, One North Central Luzon. Ipinag-utos ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang panibagong medical examination kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito para malaman kung maayos ang kalusugan ni Duterte at kaya niyang humarap sa paglilitis sa Nobyembre. Ayon sa ICC Chamber, kailangan ng objective na assessment sa kalusugan ng akusado mula sa mga independent expert. 3 doktor na hindi pinangalanan ang inatasang sumuri sa kalusugan ni Duterte. Sa August 18, ipinasusumite ang resulta sa registry. Sa November 30, ang nakatakdang paglilitis kay Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. Inaprobahan naman ng Chamber ang hiling ni Duterte na isama ang isang individual na hindi tinukoy sa listahan ng kanyang non-privileged contacts. Iisyuhan ng gate pass ang mga estudyante ng Mangaldan National High School na uuwi tuwing lunch break para sa monitoring. Tutukan sa report. Sa Mangaldan National High School pumapasok ang grade 8 student na anak ni Melody. Dahil medyo may kalayuan ang kanilang bahay sa eskwelahan, nagbabaon na ng pananghalian ng anak. Malaking bagay raw para sa katulad niyang magulang ang pag-i-issue ng pamunuan ng manghay ng gate pass sa mga estudyanteng lalabas ng eskwelahan tuwing lunch break. Para sa kaligtasan din po nila. Kasi mahirap Opo, pagka lumalabas pa sila, di namin alam kung saan sila pumupunta. Para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante tuwing lunch break, magpapatupad ng no gate pass, no uwi policy ang pamunuan ng paaralan. I-issuehan ng gate pass sa mga estudyanteng lalabas ng paaralan tuwing lunch break, lalo na yung mga malapit lang ang bahay. Kailangan na pong bagong gate pass para makalabas po sa gate. Layo nitong mamonitor at maprotektahan ng mga estudyante sa posibleng mangyaring masamang insidente habang sila'y nasa eskwelahan. Meron tayong tinatawag na gate pass para sa mga estudyante na pupwedeng lumabas pero within the vicinity lang ng ating eskwelahan. Pero yung mga malalayo, hindi po natin sila pinapayagan sa kadahilan ng baka hindi na sila bumalik kinahapunan. Susuriing maigi ng mga school guard ang gate pass na ipapakita ng mga estudyante. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Marker launching at exhibit isinagawa sa pagunita ng ika-35 anibersaryo ng pagputok ng Mount Pinatubo. Tunghayan sa GMA Regional TV presents. 35 taon matapos pumutok ang Bulkang Pinatubo, nananatiling buhay ang alaala ng trahedya. Ngunit mula sa pagkawasak, bumangon ang mga Kapampangan. June 15, 1991, nagdilim ang kalangitan sa tanghaling tapat. Ang bugkaw na langit naging abo. Ang mga lansangan ng mistulang gabi. Ang mga tahanan natabunan ng abo at lahar. Ang mga pangarap natigil. Para sa mga nakasaksi, hindi lang abo ang bumagsak. Kasabay nito ang takot, pangamba at kawalang katiyakan. May mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay, may batang napilitang lumikas, may magulang na hindi alam kung paano magsisimula. Ngunit sa gitna ng trahedya, nabuo ang kwento ng katatagan ng Kapampangan. Sa bawat pagsubok, may mga taong piniling lumaban, may komunidad na nagtulungan, may pamilyang kumapit sa pag-asa. Ngunit higit dito, ang tunay na lakas ng Pampanga ay nakita sa bawat mamamayan. Bilang paggunita sa ika-35 anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo, pinasinayaan ng pamahalaang panlalawigan ng Provincial Pinatubo Marker sa Bacolor. Tawag nating beautiful tragedy now is giving back to the community
no? Yung nagbibigay siya ng tulong sa ekonomiya, at the same time tulong sa ating mga kaibigan at mga kapatid na indigenous brothers natin, yung ating mga kaibigan na Aita. Bago ang pagpapasinaya ng provincial marker, nagkaroon ng misa at seremonyal na pag-aali ng bulaklak. Ito ay bilang pagpupugay sa mga nasawi, sa mga bayaning tumulong at sa mga pamayanang muling bumangon matapos ang trahedya. Bukod sa marker, binuksan din ang Pinatubo Photo and Art Exhibit sa Santungan ng Kulturang Kapampangan sa City of San Fernando, kung saan tampok ang mga likha ng Kapampangan artist at kuha ng mga journalist. 35 taon matapos ang Pinatubo, hindi na lamang ito alaala ng trahedya. Ito ay paalala ng tapang, pagkakaisa at pag-asang patuloy na bumubuhay sa bawat Kapampangan. CJ Torida, One North, Central Luzon. Dalawang first-year nursing students ang binigyan ng full scholarship dahil sa kanilang pagmamalasakit sa isang jeepney driver sa Bukawi, Bulacan. Sila ay sina Precious Pescador at Joan May Barquilla na binigyan ng full scholarship ng pinapasukan nilang eskwelahan. Ang kay Youth Cooper Precious, napansin nila ng kasama niyang si Joan May na nangihina at hirap huminga ang driver ng jeep na sinasakyan nila. Ilang beses din daw tumigil ang jeep dahil sa kondisyon ng tsuper. Dahil dyan, nilapatan nila ng paunang lunas at binigyan ng tepid sponge bath ang jeepney driver. Humingi rin sila ng tulong sa mga residente para tumawag ng ambulansya. Maayos na ngayon ang kondisyon ng jeepney driver. At mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa inyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos na papremyo ang ipamimigay. Bumili lang ng participating branch na makikita sa inyong screen. Kalakip ng inyong contact details, ihulog ang inyong entries sa drop boxes sa participating branches nationwide. Dalawang maswerteng winners ang mag-uuwi ng grand prize na tig 2 million pesos, tax-free. Marami rin ang may tsansa manalo ng cash prizes araw-araw at linggo-linggo. Hanggang August 7, pwedeng magpadala ng entries, kaya sali na. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Aksidenteng nabagsakan ng naputol na sanga ng punong kahoy ang pumapasadang tricycle sa Lawag City. Nayupi ang bubong ng tricycle at napunit pa ang tolda nito. Bahagya ring nabagsakan ng ulo ng driver pero ligtas naman sa insidente, kasama ang iba pang pasahero. Napag-alaman na bulok na ang sanga ng puno kaya kusang bumagsak noong mangyari ang insidente. Mga kapuso, walang bagyo o anumang sama ng panahon pero uulanin ang ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon, nananatiling mahina ang epekto ng southwest monsoon o habagat. Apektado naman ng easterlies ang silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang mga lugar naman na hindi naaabot nito, posible pa ring makaranas sa mga pag-ulan dahil sa localized thunderstorms, lalo na sa bandang hapon at gabi. Sa datos naman ng Metro Weather, mataas ang tsansang umulan sa northern at central Luzon. May malalakas na buhos sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Pangasinan. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. West Central Elementary School 1 sa Dagupan City gumagamit na rin ng hybrid solar power setup. Silipin sa report. Tag-ulan, hindi raw malabo na magkaroon ng power outage sa mga paaralan, kaya malaking tulong daw ang pagpapakabit ng solar panels.
Sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City, kinabitan ng solar panels ang 3 gusali na isinailalim sa rehabilitasyon. Kasama ito sa 14 million pesos na pondo mula sa DepEd Central Office. Ang request na ito ay for repairs sa 3 building. Inilagay ang solar kasi isa sa pinaggagasusan ng West Central ay yung kuryente, napakamahal ng kuryente. Halos 100 solar panel ang magkakahiwalay na ikinabit sa 3 school building at dahil hybrid setup ito, solar energy na rin ang nagsusupply sa kuryente ng mga gusali. Siyempre, pag brown out, mainit sa mga bata, walang problema, mayroon kaming kuryente. Kasi importante na yung bata nag-i-enjoy sa pag-aaral tapos maganda yung sa paligid, yung environment niya. Inaasahan na malaki ang may babawas sa gastusin sa kuryente ng paaralan na naglalaro sa 60,000 hanggang 80,000 pesos. Ang nasasakupan nito ay yung 3 buildings, especially yung each rooms ay gumagamit ng 4 electric fans. So kung titignan yun ay ang kinukonsumo nun ay parang isang aircon. So malaking tipid ito para sa school. Ayon sa DepEd Regional Office, marami ng mga paaralan sa Ilocos Region ang nabigyan ng pondo para sa pagpapakabit ng solar panels bago pa ang school year 2026-2027. Layon nitong mabigyan ng conducive at maaliwalas na learning environment ang mga mag-aaral sa rehiyon. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Ipinagdasal ni Pope Leo XIV ang mga taga Mindanao na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong June 8. Sinabi yan ng Santo Papa sa pagdarasal ng Angelus kahapon sa Vatican City. Nakikiisa raw si Pope Leo sa mga nasawi, nasugatan at mga pamilyang nagdurusa dahil sa lindol. Assicuro la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite alcuni giorni fa da un forte terremoto. Nagbistulang real-life canvas ang harap ng Minor Basilica of Holy Rosary Parish sa Angeles City, Pampanga, matapos ang makulay na light projection mapping presentation. Tampok sa programa ang kwento ng pananampalataya, kultura at mayamang kasaysayan ng simbahan na matagal ng bahagi ng buhay ng mga Anghelenyo. Lalong naging makabuluhan ang gabi sa mga pagtatanghal ng iba't ibang grupo. Bahagi ito ng pagdiriwang ng makasaysayang pagkakaproklama ng Holy Rosary Parish o mas kilala bilang Pisambang Maragul bilang isang minor basilica noong June 10. Iba't ibang water adventure sa Apayao at mga naggagandahang talon sa Nueva Vizcaya, ating dayuhin sa report ni Joel Fernandez. When the sun is up, kailangan na ring mag-gear up mga kapuso. And for today's video, biyaheng Apayao tayo. Ating subukan ang bagong kinahuhumalingan sa Apayao River sa bahagi ng Lower Maton sa bayan ng Pudtol, Apayao. Isama na ang barkada o buong pamilya to experience ang kanilang banana boat, aqua cycling and kayaking, at ang kanilang jet ski ride. Hindi rin mawawala riyan ang kanilang ATV rides. Get ready to fall mga kapuso dahil not just 1, 2 or 3 dahil 4 na talon ang pwedeng libutin sa Nueva Vizcaya. Sa Barangay Oyao sa bayan ng Dupax del Norte matatagpuan ang Naruron Falls. Kilala ito sa malaparaiso nitong ganda at ang 7-layer waterfalls nito. Sa Barangay Balete sa bayan ng Cayapan, Nueva Vizcaya, dito naman matatagpuan ang Enchanted Dumiliing Waterfalls. Ito ang tinaguriang pinakamataas na waterfalls sa lalawigan. Ang Machalet Falls na matatagpuan sa Barangay Bioy sa bayan ng Casibo, Nueva Vizcaya ay kilala naman sa tawag na Waterfalls Paradise. Maliban sa paglangoy, pwede ring mag-cliff diving. Talagang mamamangha ka sa panoramic forest view ng lugar. Sa bulubunduking bahagi sa Barangay Banila sa bayan ng Dupax del Sur, matatagpuan ang Katanan Falls. Refreshing ang vibe ng lugar dahil sa malamig na tubig mula sa talon. Para mapuntahan ang mga naggagandahang waterfalls, makipag-ugnayan lang sa Nueva Vizcaya Provincial Tourism Office para sa tamang gabay. O saan ang susunod na trip natin? I-share nyo sa One North Central Luzon Facebook page ang inyong travel adventures. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Samantalang mapaparoon niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com.
Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.